and Mall of Asia to Okada. Meron yata mga ano dito na pa Okada, mga bus. Hindi namin alam, sir. Kaso ano, hindi- Taga-Bacolod kasi kami. Pero hindi sila madalas na nag-ano. Libre yun. Libre lang. Libre yun. Libre lang galit na. Ang Pero bus. hindi madalas. Oo, basta may ano ka, may membership. Di ba mayara ka mo? Mayara ka. Ang ako Oh, may harap ko eh. Ay, okay. Ari pa ting akon. Kulay gray na bulang. Grade na. Ano? Oo, mayara ka. Merkulis gani o bisan wala ka. Points. Pwede ka hampang. Hindi, sarap sa bus magdaon. Mayari din nakita ko di one time to kulay. Kulay niya bala? Bayan. Bayan ba yan? Paggabi. Hindi. Ang daw pink, daw gagol. Pink ba yun? Color sa ilang ano. Shuttle. Nag-upgrade ka na galit. Nakita ko daw one time. In 100 meters, turn Dari left at the nag-ano traffic siguro sa light. ibang ay nag-concert on the In 60 meters, turn left at the traffic light. Tani malantaw tanang no eh. Kakabot bimay mo. Malantaw mo ko ganito ni. Pero na ako naglantaw kami malantaw ka. Mapod ka. Hindi ka sure. Hindi mo tayo. Hindi man. True ba? Continue on Coral Way for 1 kilometer. Buo ko nga lang ko Continue malantaw ko straight tani. at this traffic light. Mga butata 5 hours total back and forth. May duty pa ako pagkagabi. Pwede na Hari ka mo na ginambal mo Oo. Libre lang na. Oo, pag may ano ka. Then Hindi, in 200 nang, meters, hindi ari po into hindi the sa roundabout. kay ginupod sa balasang amo ng Baon na ang sanglas. Dirigi kami nag-check-in para walking distance na lang sa Okada. Tabok lang kami dirigi liyo sa Kings. Transfer kami na. Dali na nga sa Kingsford. Dito lang. Sa Piak. Kingsford. Nag-walking kami. Wala nang Tagalusan. Exit the roundabout onto JW Iyam nang diretso pumaw kay may Continue for free 600 meters, breakfast. then turn left onto Seaside Kung Drive. natuyo pa na. May tuig na na. Siyempre, 2 years na. Hindi, 2 years na si Abdiyang. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Sa reklamong plunder laban kay dating Senador Bong Revilla ayon sa Department of Justice. Detalye mula kay Manny Vargas. Manny. Kinumpirma ng Department of Justice na nagsisigyan ng apat ang respondent sa reklamong plunder na inihain ng NBI laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Kinilala ng Justice Spokesman, Attorney Polo Martinez ang apat na engineers Glenville Cesar Fortuna, Manny Dulusan, Ruel Umas at Arturo Gutierrez Jr. na bagyo mano sa mga natuklasang bagong ebidensya ng NBI. Pagmat dumalo ang apat sa preliminary investigation. Ngayong hapon, humingi sila ng dagdag panahon para makapaghain ng counter affidavit na ibinigay ng DOJ Panel of Prosecutors hanggang sa March 13. Sinabi pa ni Martinez na pagkatapos ito ay may 10 araw din ng iba pang response para makapagsumite ng kanilang mga supplement affidavit. Kasama dyan si dating Senador Revilla. Samantala, pinalaga naman ang kampo ng dating Senador ang pagpasok ng mga box respondents. Sinabi ni Attorney Sanchez na kaya ang sarapagsalita ni Revilla na nagain na sila ng motion for opposition sa way dito. Pag-aaralan naman anya sila kung dapat pang activity ng supplemental affidavit depende sa iyahain na sa balisay ng apat na bagong respondent. Ako si Manny Bars. Ng Chile, Subaradyo, DCLOB. Dapat, Balikan natin ang report ni Tuesday. Anunsyo ng Department of Health ang pagpanaw ni
dating Health Secretary Alfredo Rafael Antonio Pengjon sa edad na 90. Kinumpirma rin ito ng Ateneo School of Medicine and Public Health. Sa kanyang Facebook post, ikinaabot ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang kanilang pakikiramay at pakikisalamati sa naulilang pamilya ni Pengjon. Kinilala rin ni Herbosa ang mga kontribusyon ni Pengjon sa public health, lalo na ang pagsisikap nitong gawing mas accessible at abot kaya sa mga Pilipino ang healthcare. Si Pengjon ay nagsilbi bilang kalihim ng DOH mula 1986 hanggang 1992 sa ilalim ng dating liderato ni dating Pangulong Cory Aquino. Ako si Tuesday Sagunir ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Hapon. Samantala, pagbibigay ng provisional fare increase sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang detalye mula kay Joseph Morong ng GMA Integrated News. Joseph. Pansamantalang taas ng masahe o provisional increase sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Yan ay kung tutungtong daw sa 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ito ay sa harap ng pagtaas ng presyo ng kada barilis na produktong petrolyo sa world market dahil sa tensyon sa ng silangan. Ang LTFRB Chairman Victor Mendoza sa bigat ng resolution na pwede nilang sila ng mga solusyon para sa dagdag pasahe mula sa mga bus at jeep na humihingi ng dos na dagdag. 20 pesos naman sa dagdag sa flag down rate ang hinihingi ng mga Transport Network Vehicle Service o TNCS. Yung mga provincial bus naman ay humihingi ng 50 centimos kada kilometro ng dagdag nila. Yung mga diesel buses, 30 pesos, 30 hanggang 40% na dagdag ang gusto nila sa kanilang pagpasahe. Halimbawa, mula Alabang hanggang airport na 120 pesos ay pwedeng umabot yan nang hindi bababa sa 200 na. Ang hindi na lamang humihingi ng dagdag na tingin sa kanilang pagpasahe ay yung mga UP Express at mga regular na taxi. Hindi Mendoza, papuntahin muna nila ang tensyon sa gitnang silangan bago maglabas ng kanilang desisyon. Meron ding 2.5 billion pesos na fuel subsidy sa mga pampublikong transportasyon na pwedeng pakawalan oras na tumuntong sa $80 kada bariles ng crudo sa world market na ngayon ay nasa $76 hanggang $78 pa lamang. Ako si Joseph Morong ng GMA Integrated News para sa DZWB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Hapon. 62 barko ng China ang namataan sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea nitong Pebrero. Sa monitoring ng Philippine Navy, namataan sa Bajo de Masinloc ang 11 People's Liberation Army o PLA Navy ships at 12 China Coast Guard vessels. Sa Yungin Shoal, 2 barko ng PLA Navy at 15 mula sa China Coast Guard. Sa Escuadra Shoal, namataan naman ang 6 na barko ng PLA Navy at 7 mula sa China Coast Guard. At sa Pag-asa Island, 5 barko ng PLA Navy at 4 mula sa China Coast Guard. Sa una nitong nakaraang linggo, February 22 hanggang March 1, naitala naman ang 34 na mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, ang nasabing mga bilang ay nagpapakita lamang ng iligal na presensya ng mga barko ng China sa karagatan ng bansa. Aprobado na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang Substitute Bill ng mahigit 20 panukalang batas na nagsusulong ng anti-political dynasty. Sa botong 20 na pabor at 4 na tutol, inaprobahan ang motion na i-adopt ang Substitute Bill. Muna rito, pinagtibay muna ang consolidation o pagsasama-sama sa 25 na panukalang batas. Ay, ayan, paalam po. House Speaker Faustino D. III. Siya na, nakalimutan ko ulit. Majority Leader Sandro Marcos ng Alam po House muna Bill pa sa matala po. o God House bless Bill po. 6771. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang pagtakbo sa parehong political unit ng magkamag-anak na hanggang second degree of civil relationship. Naging mainit naman ang pagdinig matapos na sabihin ni Caloocan City Representative Edgar Erice na binabawi na niya ang kanyang House Bill. Pero pinayuhan siya ni Marikina Representative Miro Kimbo na maghinay muna lalo't wala pa namang pinal na bersyon ng panukala. Mabuting manatili umano ang panukala ni Erice at makabuo ng panukalang batas na katanggap-tanggap. Matatandaan na nagsagawa ang komite noong Pebrero ng seri ng public consultation para sa anti-political dynasty bill. Mga kapuso, ihanda na ang inyong telescope at mga kamera kasama ang Pilipinas sa mga bansa
pag-asang masisilayan ng total lunar eclipse o blood moon mamayang gabi. Una nang sinabi ng pag-asa na tatagal ng halos 1 oras ang total lunar eclipse o mula alas 7:04 Nakalimutan ko pa rin hanggang talaga. alas 7 Paalam po. o alas 8:03 God bless po. ng gabi.